Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Desperado siyang pinigilan ni Charles, hindi na kailangan. Ako na ang gagawa nito. Kasabay nito ang pagtulo ng nanlalamig niyang pawis sa kanyang noo. Siya ang presidente ng Platinum Corporation, habang si Phoebe naman ang best friend ni Lily. Paanong hindi mo maaalala ang mga ito? Masyado kang naging walang awa nang kausapin mo siya kanina. Sige, walang problema, ikaw na ang bahala riyan. Ilibre mo nga pala ako ng dinner sa sandaling maayos mo na ang relasyon niyo ni Lily. Itinago ni Phoebe ang kanyang cellphone, at nakangiting nagpaalam kay Charles bago tumalikod at umalis sa showroom. Hindi napansin sa mga sandaling ito ni Phoebe kung gaano ka-awkward ang ipinakitang ngiti ni Charles sa kanyang mukha. President Darby, tungkol sa kontrata ng mga kumpanya natin. Nakangiting bumalik si Charles sa kanyang opisina. Direkta naman siyang sinabihan ni Daryl ng, "Pirmahan mo na," at nagpatuloy sa kanyang pagsasalita. "Pero bago mo pa ito pirmahan, may isang bagay kang dapat na maintindihan. Wala akong pakialam kung paano kayo nagkakilala ni Lily, pero alam mo na siguro ang dapat mong gawin, hindi ba?" Mabilis namang sumagot si Charles ng, naiintindihan ko, Mr. President. Ipinapangako ko na kami ni Lilibod ay, kami ni Miss Lendon, ay magkakaroon na ng distansya sa isa't isa. Sumangayon dito si Daryl na nagsabing, "Sige, wala na akong kailangan pa bukod dito. Pero hayaan mo munang paalalahanan kita, huwag kang maging mapagmataas sa susunod kung ayaw mong mapahiya ng ganito kadali." Nagmamadali namang sumangayon si Charles dito, Opo. Matapos mapagnilayan ang naging asal niya kanina, seryosong sinabi ni Charles na, "Gusto mo pong bumili ng sasakyan kanina, hindi ba? Para maipakita ang aking sinseridad at para na rin humingi ng paumanhin, hayaan niyo pong bigyan kita ng isa sa mga sasakyan namin sa labas bilang isang regalo. Ano sa tingin niyo? Takaga? Tatanggapin ko ito kung ganoon. Libreng sasakyan na ang ino-offer nito sa kanya, kaya siguradong kukunin agad nito ni Daryl." Sinubukang magpa-impress ni Charles nang sabihin niyang, "Walang anuman, President Darby. Partners na tayo ngayon, kaya ano ba naman ang isang sasakyan para rito? Pagkatapos mong pirmahan ang kontrata, magsimula ka na ng model na gusto mo sa labas." Nastapos ang pirmahan sa loob ng isang sandali. Naglakad si Daryl palabas ng kanyang opisina na siyang sinundan naman ni Charles. Tinuro ni Daryl ang isang kulay puting R8 na nasa gitna ng showroom at sinabing, "Okay na sa akin ang model na ito. Ito na ang kukunin ko." Bumaliktad ang sikmura ni Charles nang marinig niya ang sinabi ni Daryl. Ang bawat isang Audi R8 ay nagkakahalaga ng $1,000,000. Anong problema? Pinagsisisihan mo na ba ang pagalok mo sa akin kanina? Biro ni Daryl habang tinitingnan ang mukha ni Charles na parang mayroong LBM. Mabilis namang iniling ni Charles ang kanyang ulo at sinabing, Hindi naman po sa ganoon. Naisip ko lang po na magaling pala kayong mamili ng sasakyan, President Darby. Sigurado akong bagay na bagay sa inyo ang R8 na ito." Agad na inutusan ni Charles ang isa sa kanyang mga tauhan para ihanda ang mga kinakailangang dokumento para makuha ni Daryl ang sasakyan. Napuno ng ngiti ang kanyang mukha habang kumikirot naman ng husto ang kanyang puso. Pagkalipas ng kalahating oras, normal na minaneho ni Daryl ang bago niyang Audi R8 palabas ng Audi headquarters. Sa mga sandaling ito, naguluhan at hindi naintindihan ng mga empleyado sa sentre ang mga nangyayari nang makita nilang magalang na ibinibigay ni Charles ang R8 kay Daryl. Maging si Phoebe ay hindi na nakapagsalita pa sa sobrang gulat. Nasisiraan na ba ng bait si Manager Luke? Hindi na siya nagtanong pa nang makita niya ang hindi maipaliwanag na itsura ni Charles noong mga sandaling iyon. Nang matapis ni Daryl ang kanilang collaboration ng Audi Corporation, wala siyang gagawin pang iba, kaya napagpasyahan niyang tawagan si Lily kinabukasan. Agad na lumipad ang isip ni Lily nang malaman niyang babalik si Daryl. Mas pinili niya ring manatili sa kanilang tahanan at huwag muna pumasok sa opisina. Makikita namang nakaupo sa isang sofa sa loob ng kanilang sala si Samantha na nakasuot ng pajamas at may basang buhok na katatapos-tapos lang maligo. Sa totoo lang, mas nagmukha pa itong sexy at elegante pagkatapos niyang maligo. Nagsalita si Samantha kay Lily, "Bakit mo pinabalik dito ang walang kwentang lalaki na yon? Hindi mo rin sinabi sa akin ang naging lakad niyo kahapon ni Charles. Nag-iisip ka pa ba talaga?"
Pasimple namang sumagot si Lily ng, ayoko munang makipag-divorce ngayon, Mom. Ano bang magandang maidudulot sa iyo ng lalaking yan? Wala na siyang nagawang matino maliban na lang sa pakikipagpalit niya sa atin bilang hostage nitong nakaraan. Na-touch ka ba sa ginawa niyang ito? Galit na hinampas ni Samantha ang lamesa, at sinabing, sinasabi ko sa iyo Lilibod, huwag na huwag kang magpapadala sa maliliit na bagay. Pag-isipan mo muna itong maigi. Naging masaya ka ba sa 3 taon niyong pagsasama? Kahit na ano pa ang maging sagot mo riyan, hindi pa rin ako matutuwa kay Daryl. Nasa milyon-milyon ang net worth ng mga manugang ng ibang pamilya habang ang isang ito ay walang ginawa kundi makikain. Habang nasa gitna ng kanilang usapan, narinig nila ang ingay na nagmumula sa labas. Natural na tiningnan ni Samantha kung ano ito at nagulat sa kanyang mga nakita. Isang bagong kulay puting Audi sports car ang dahan-dahang umaandar sa labas ng kanilang tahanan. At ang pinaka-nakakagulat sa lahat ay ang taong bumaba sa sasakyan na ito. Hinding-hindi makakalimutan ang katawan ng taong ito. Dahil ang nag-isang tao na kilala niya sa pagsusuot ng mga mumurahing damit, ay ang walang kwentang si Daryl. Nakabalik na ako, sabi ni Daryl na may malaking ngiti sa kanyang mukha, habang naglalakad papalapit kay Lily. Tumango si Lily at tumingin sa Audi, R8 na nakaparada sa labas. Nang makita ang naku-curious na mukha ni Lily, ngumiti si Daryl at sinabing, ito ang sasakyang pinili ko para sa aking boss. Day off ko ngayon, kaya hinayaan niya muna akong dalhin itong kotse. Naintindihan ito ni Lily pero sa loob-loob niya, nagduda pa rin siya sa mga sinabing ito ni Daryl. Anong klase ng boss ang magiging ganito kabait para hayaan ang bago niyang staff na gamitin ang bago niyang sasakyan? Kasabay nito ang kababalik lang sa kanyang diwang si Samantha, na hindi mapigilang mapatawa sa kanyang mga narinig. Ang kwento naman ngayon ay nagmamaneho ka ng kotse na pagmamayari ng iba. Akala ko pa naman ay nagkaroon ka na rin ng pagbabago sa wakas. Ngumiti si Daryl at hindi pinansin ang mga sinabing ito ni Samantha. Dito na mas nagalit si Samantha, agad siyang lumingon kay Lily at sinabing, hindi ko maintindihan kung bakit nagdadalawang isip ka pa rin sa isang ito, Lilibod. Hindi pa ba ang ipinakilala kong si Charles para sa iyo? Dapat ka nang makipag-divorce sa isang ngayon din. Mas lalo lang akong nagalit sa tuwing nakikita ko ang basurang ito sa aking harapan. Napakagat ng husto sa kanyang labi si Lily, iniling niya ang kanyang ulo, at sinabing, hindi mo na ako kailangan pang pakialam. At least ay nakahanap na siya ng trabaho ngayon. Gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon. At ngayong nakahanap na siya ng trabaho, siguradong nagbago na nga siya kaysa noon. Halos sumabog sa kanyang mga narinig si Samantha, at hindi na nakapagsalita pa. Hindi niya maintindihan kung anong problema ng kanyang anak. Matalim itong tumitig kay Daryl bago bumalik sa kanyang kwarto. Ngumiti naman si Daryl at nagsalita, habang nakatingin kay Lily, hindi ka na talaga makikipag-divorce sa akin ngayon. Kalmado namang sumagot si Lily ng, hindi pa ito oras para matuwa ka. Inoobserbahan ko pa rin ang mga kilos mo. Dito na tumango si Daryl nang hindi nagsasalita. Nirerespeto niya ang kagustuhan ni Lily. Kahit na anong mangyari, sa 3 taon niyang nakasama si Lily, at ang pamilya nito, nakita niya rin ang pressure na tinanggap ni Lily nang dahil sa kanya. Pagod na ako kaya magpapahinga na muna ako sa kwarto. Naging awkward na ang hangin sa kanilang paligid kaya agad na pumunta si Daryl sa kanilang kwarto matapos itong sabihin. Hindi naman siya sinundan ni Lily na umupo lang sa kanilang sofa, at nagisip ng malalim. Naging komplikado ang mga nararamdaman ni Lily sa mga sandaling ito. Tama ba ang naging desisyon niya kanina, o hindi? Binigyan niya ba ito ng panibagong pagkakataon para mabigyan siya ng magandang kinabukasan? Samantala, kasalukuyan namang hindi makapagsalita sa stress, at galit si Samantha dahil sa katigasan ng ulo ng kanyang anak. Malakas itong naglabas ng hinanakit sa kanyang sarili, hindi ko na kayang tanggapin pa sa pamilyang ito ang walang kwentang yan. Nilabas niya ang kanyang cellphone, at nag-dial ng isang numero. Pagmamayari ni Charles ang numero na kanyang idinyal. Nang sagutin ng kabilang linya ang tawag, magalang na sumagot ang nagdadalawang isip na si Charles, "Ok lang po ba kayo Tita Samantha?" Agad na nagtanong si Samantha ng, "Kumusta ang naging pagkikita niyo ni Lilibod kahapon?" Naging mahinahon ang kanyang pagsasalita na para bang manugang niya ang kanyang kausap sa kabilang linya. Sa kabilang linya, nakaramdam naman si Charles ng awkwardness, habang tumatawang sinasabi na, "Tita Samantha, nararamdaman ko kasi na hindi ako bagay para kay Lilibod.
Ano? Maingat din siyang nagsalita ng, nakikita ko rin na bagay po silang dalawa ni Daryl sa isa't isa. Kaya napagpasyahan ko na pong, huwag nang mangialam sa relasyon nilang dalawa. Parang maiiyak na ang ngiting makikita sa mukha ni Charles sa mga sandaling ito. Nakaramdam ng panginginig hanggang sa kanyang mga buto ang mukhang nasurpresang si Samantha. Okay ka lang ba, Charles? Magalang namang nagsalita si Charles ng, okay lang po ako, Tita Samantha. Oo nga po pala, kung makikita niyo po pala si Darby, si Daryl, pakisabi po na I wish them all the best. All the best. Muntik na niyang matawag na President Darby si Daryl sa sobrang nerbiyos. Punong-puno na ng pawis sa buo niyang katawan si Charles sa mga sandaling ito. Mabuti na lang at nagawa niyang mapigilan ang kanyang sarili, dahil kung hindi ay siguradong hindi rito matutuwa si President Darby, sigurado rin ito na ang katapusan ng collaboration ng Audi at ng Platinum Corporation. Ikaw. Nawala sa kanyang sarili si Samantha matapos marinig ang mga sinabi ni Charles. Ano ang nangyayari? Hindi ba't Diyosa ang palaging tingin ni Charles sa kanyang anak na si Lily? Mukhang ninenerbiyos si Charles nang sabihin nitong, may gagawin pa po pala ako, Tita Samantha. Kaya hindi na po ako makakapagtagal sa tawag. Agad nitong ibinaba ang tawag pagkatapos niyang magsalita. Do. Matapos marinig ang dial tone, hindi agad na ibalik ni Samantha sa kanyang diwa ang lumulutang niyang pag-iisip. Ano ba ang mga nangyayari ngayong araw? Una, naging weird ang kilos ng kanyang anak, at si Charles naman ngayon. Ipinangako pa nito sa kanya nitong nakaraan na makukuha rin nito ang loob ni Lily pero agad na nagbago ang ihip ng hangin nang makausap niya ito kanina. Nakaramdam ng pagka-depress si Samantha habang naglalakad palabas ng kanyang kwarto matapos maguluhan sa lahat ng pangyayari. Sa mga sandaling ito maririnig ang kanilang doorbell. Ito ay walang iba kundi ang best friend ni Lily na si Jade na nakatayo sa harap ng kanilang pintuan. Nakangiting binati ni Jade si Samantha habang naglalakad papalapit dito, kumusta ka naman po madam? Nginisya naman ito ni Samantha bago tumatangong sinabi na. Napadaan ka rito Jade. Maupo ka muna. Agad na kumunot ang mga kilay ni Samantha at sumigaw ng, bumaba ka na rito Daryl. Hindi mo ba narinig na may bisita tayo ngayon? Hindi ba dapat bumaba ka na rito para bumati? Nasaan na ang manners mo? Rinig ang sigaw ni Samantha sa kanyang kwarto, naglakad si Daryl palabas ng kanyang kwarto. Sa mga sandaling ito nagulat ang kaninang nakangiting si Jade. Bumulong ito kay Lily ng, Ate Lily, nandito si Darby, si Daryl Darby. Mula noong marinig niya mula mismo kay Samson sa Moonlit River Bar na si Daryl ang ikalawang young master ng pamilya Darby, hindi na niya masyadong binibisita ang pamilya Lindon para batiin si Lily. Hindi na niya ito tatangkain pang gawin. Nagpunta siya rito ngayon para makipagkwentuhan kay Lily nang marinig niya kahapon na ilang araw nang wala si Daryl sa bahay ng mga Lindon. Kaya hindi niya inaasahang magkikita muli sila ni Daryl sa muli niyang pagbisita sa mga Lindon. Kalmado namang sinabi ni Lily na kababalik-balik niya lang kanina. Mayroon sanang gustong sabihin si Jade pero agad siyang napatigil nang makita niyang bumababa si Daryl sa hagdanan. Agad na ibinaba ni Jade ang kanyang ulo at huwag tumingin dito. Parang nanloloko namang ngumiti si Daryl nang makita niya ang nakaupong si Jade sa sala. Tumitig si Samantha kay Daryl at nagutos, ano pang itinatayo-tayo mo riyan? Dalhan mo na sila ng tsaa, bilisan mo. Hindi naman gumalaw dito si Daryl na para bang wala itong narinig. Hindi na po kailangan. Hindi naman po ako nauuhaw, kainom ko lang po kanina, kaya huwag ka nang kumuha ng tsaa, Kuya Daryl. Nang matapos sa pagsasalita si Samantha, agad na tumayo si Jade at sumenyas na ayaw niya gamit ang kanyang mga braso. Habang nagsasalita, pasimpleng tinitingnan ni Jade ang magiging reaksyon ni Daryl sa kanyang mga sinasabi. Isa itong kalokohan. Paano niya magagawang utusan ang ikalawang young master ng mga Darby na bigyan siya ng tsaa? Maliban na lang kung ayaw na niya sa maganda niyang buhay, hindi ba? Nagtanong naman si Lily habang nakakunot ang kanyang mga kilay nang makita niyang hindi normal ang mga naging kilos ni Jade ngayon at sinabing, anong problema mo ngayon Jade? Agad namang itinango ni Jade ang kanyang ulo at sinabing wala lang ito. Hindi lang kasi ako nakatulog ng maayos kagabi. Nagulat din dito maging si Samantha. Ano ang nangyayari? Bakit parang natatakot silang lahat sa walang kwentang lalaki na ito?
Matapos mag-isip ng napakalalim, bumalik na rin si Samantha sa kanyang diwa, habang tinitingnan ang mukhang kawawang itsura ni Daryl. Naisip niyang malinis si Jade sa lahat, kaya naramdaman siguro nito na madumi ang walang kwentang ito, kaya hindi na siya nagpakuha pa ng tsaa. Tumitig si Samantha kay Daryl habang iniisip ang lahat ng ito. Hindi pa rin naging komportable ang pakiramdam ni Jade, kahit na hindi nagsalita ng kahit na ano si Daryl. Matapos manatili ng ilang sandali, hindi kinaya ni Jade ang nararamdaman niyang pressure, kaya agad siyang tumayo at sinabing mayroon pa pala akong dapat na gawin, Ate Lily, kaya hindi na ako magtatagal pa rito. Mauuna na ako. Masyado kang nagmamadali ngayon, Jade. Tanong ng tumatayong si Lily, hindi ko napansing pumarada ang sasakyan mo kanina, kaya paano ka nakapunta rito? Nakangiti namang sinabi ni Jade na, nasa service center, kasi ngayon ang sasakyan ko, kaya nagtaksi lang ako papunta rito. Tatawag na lang din ako ng taxi pabalik. Ngumiti sa kanyang narinig si Samantha. Itinuro nito si Daryl at sinabing, bakit mo pa kailangang tumawag ng taxi? Magpahatid ka na lang sa kanya pauwi. Ano? Dito na nanginig ang buong katawan ni Jade at mabilis na tumanggi, hindi na po kailangan. Tatawag na lang po ako ng taxi. Sumagot naman si Samantha nang, huwag na iyang alalahanin. Magpahatid ka na lang sa kanya, total, wala rin naman siyang gagawin ngayon dito sa bahay. Huwag ka na ring mahiya pagdating sa walang kwentang ito. Nagdalawang isip si Jade nang marinig ang mga sinabi ni Samantha dahil sa sobrang pagkasorpresa. Hindi pa rin alam ni Tita Samantha kung sino talaga siya. Kaya nagagawa pa rin niya itong tawaging walang kwenta. Sa mga sandali ring ito tumayo si Daryl at sinabing, halika na. Hindi na nakatanggi pa si Jade nang magsalita na si Daryl kaya napatango na lang ito sa kanyang kinatatayuan. Makalipas ang ilang minuto, ipinagmaneho ni Daryl si Jade palabas ng residential area papasok sa main road. Hindi mapakali si Jade nang maingat niyang sabihin na, dito na lang po ako, Kuya Daryl. Tatawag na lang po ako ng taxi pauwi. Ngumiti si Daryl sa kanya at sinabing, anong tinawag mo sa akin? Nakalimutan mo na ba ang usapan natin? Nanginig dito si Jade. Paano niyang makakalimutan ang mga nangyari sa Moonlit River Bar? Napakagat ito sa kanyang labi, at mahinang sinabi ang salitang, Father. Nakangiti namang tumango rito si Daryl, magaling. Huwag ka nang nerbiyosin dyan. Ihahatid na kita sa inyo, dahil nakalabas na rin naman ako. Nagmamadali namang sumagot si Jade ng, salamat Daryl. Salamat, Father. Napakagat na naman siya sa kanyang labi hanggang sa halos dumugo na ang mga ito. Hindi nagtagal nakarating na sina Daryl at Jade sa city. Hindi maikakailang cool sa paningin ng karamihan ang Audi R8. Mas lalo pa itong napaganda ng maganda at sexy na si Jade na nakaupo sa passenger seat nito, isa na itong simbolo ng kagandahan. Maraming mga tao ang naiingit na tumingin sa kanila. Habang si Daryl naman ay walang pakialam na nakahawak sa manibela. Pero sa loob-loob niya, na-enjoy niya ang mga ganitong klase ng pagiging glamoroso. Sa mga sandaling iyon, isang wala sa tonong boses ang maririnig mula sa kanilang tabi, Hoy! Hindi ba't iyan ang walang kwentang si Daryl na nakikitira sa ating pamilya? Bumagsak ang mukha ni Daryl matapos niyang lingunin at makita ang pinanggalingan ng boses. Si William Lendon. Mukhang lumabas siya ngayon para mag-shopping. Nakasuot lang ito ng pangkaraniwan, habang kasama ang maganda niyang sekretarya na sumusunod sa kanyang likuran. Kasalukuyang may dala-dala na ilang mga shopping bag ang kanyang sekretarya sa likod. Masyado na ang lalaking ito. Habang walang tigil na nagtatrabaho si Lily para maging katawan ng mga lindon sa Platinum Corporation, nasa labas naman si William para gastusin ang pondo ng kanyang kumpanya at magpakasarap kasama ng kanyang sekretarya. Nanlalamig nang umiti si Daryl sa kanyang loob. Wala rin siya sa mood na magpagulo kay William kaya napagpasyahan niyang paandarin ang kanyang sasakyan at umalis sa lugar. Pero masyadong marami ang mga taong naglalakad sa kanilang unahan, kaya naging imposible para kay Daryl na mag-drive ng mabilis. Nang makita ni William ang hindi pagpansin sa kanya ni Daryl, nanlalamig nang umiti si William at nanukso. Mukhang maganda-ganda na ang buhay natin ngayon Daryl ah. Nagawa mo na ring makaupo sa Audi R8. Tumitig siya sa passenger seat habang nagsasalita at tiningnan si Jade. Matapos ma-attract sa ganda ni Jade, nakaramdam ng kaunting pagkagulat si William at ngumiti bago sabihin. Mukhang hindi ko pa nakikita ang babaeng ito noon ay. Ano ang pangalan mo iha?
Hindi pa nagagawang makita ni William si Jade, kahit na best friend ito ni Lily kaya natural lang na hindi niya ito makilala. Hindi rin siya kilala ni Jade, kaya noong hindi na niya malaman kung ano ang nangyayari sa kanyang paligid, mas pinili na lang ni Jade na manahimik. Nagkunwari siyang walang naririnig sa nagsasalitang si William. Walang emosyong tumingin si Daryl kay William at sinabing, "Ano bang pakialam mo sa pangalan niya?" Nainis dito si William kaya agad na tumaas ang kanyang boses. "Isa ka lang nakikitirang manugang ng aming pamilya, Daryl. Kaya hindi mo na kailangan pang magkunwari. Nagmamalaki ka na ba dahil lang sa minamaheno mong orwalo? Sasakyan mo nga ba talaga iyan?" Muling tumitig si William kay Jade habang nagsasalita. Sigurado siya sa kanyang sarili na si Jade ang nagmamayari ng sasakyang ito. Para naman sa relasyon na namamagitan kina Daryl at Jade, hindi na niya kailangang mag-isip pa. Habang nakatingin sa nanalalamig na nakangiting si Daryl na hindi makapagsalita sa mga sandaling ito, ipinagpatuloy ni William ang kanyang panunukso, "Pinagbigyan ka na namin, Daryl. Nagawa mong manirahan ng 3 taon sa aming pamilya nang walang ikinokontribute na kahit ano sa amin, at maging isang boy toy, pero nagawa mo pa ngayong makipagdat sa isang mayamang babae. Hoy, pinapahiya mo talaga kaming mga lindon sa pinagagawa mo." Sa mga sandaling ito, napapaligiran na ang lugar ng mga taong nakikiusyoso sa mga nangyayari. Matapos marinig ang mga sinabi ni William, nagsimula nang sumabog ang lahat ng mga taong nanonood sa kanilang paligid. Haha, ang lalaki palang ito ay ang pabigat na manugang ng mga lindon. Inakala ko kanina na kabilang siya sa ikalawang henerasyon ng isang mayamang pamilya. Napakakapal talaga ng mukha niya. Wala talaga siyang katulad matapos magpakasasa ng ganyan. Wow! Isang boy toy ng kanilang pamilya na nagawa pang makipagdat sa mayamang babae sa labas ng kanilang pamilya. Napakatindi mo, iho! Naging isang malaking biro sa buong Donghai City ang pagpapakasal ng Diyosang si Lily sa walang kwentang ito. Haha! At sa wakas ay nagawa na rin nating makita kung sino ba talaga ang walang kwentang iyon. Paunti-unting ginalit ng mga sunod-sunod na kantyaw ng mga tao si Daryl. Buwisit talaga itong William Lindon na ito. Kailangan niya talagang ipahiya si Daryl sa tuwing magkikita silang dalawa. Mukhang natural lang na gawin niya ito, dahil kung hindi, siguradong hindi siya mapapanatag sa kanyang sarili. Sa mga sandaling ito na rin nanginig ang napakagandang mukha ni Jade sa sobrang galit na kanyang nararamdaman. Ito ang unang beses na nakaranas siya ng mga paratang mula sa ibang tao sa buong buhay niya. At kung kailangan niya talaga ng isang lalaki, hindi na niya kailangan pang maghabol kay Daryl. Nang magpatuloy si William sa pagsasalita, malakas na binuksan ni Jade ang pinto ng sasakyan at bumaba mula rito. Agad na napatingin ang lahat sa bumabang si Jade. Marami sa kanila ang nabighani sa kaseksihan ni Jade. Pero naguluhan pa rin sila sa ginagawa nito ngayon. Ano ang gusto niyang gawin? Ito lang ang nasa loob ng mga taong nakatingin sa kanilang paligid. Malinaw nilang nakita ang paglalakad ng nakastiletos na si Jade papunta kay William. Habang nakatingin kay Jade na nasa kanyang harapan, ngumiti si William at walang pakialam na sinabing, "Hindi mo ba alam na pabigat naming manugang ang lalaking iyan? Huwag kang mag-alala, hindi mo na ako kailangan pang pasalamatan." Slap! Nang matapos siya sa pagsasalita, bigla siyang binigyan ni Jade ng isang napakalakas na sampal sa kanyang pisngi. Sa sobrang lutong ng tunog mula sa pagkakasampal na ito, natahimik ang halos kalahati ng mga nakikiusyosong tao sa paligid. Natigilan ang lahat ng mga nakakita rito. Ikaw, cheap kang babae ka. Paano mo ako nagawang sampahin, ha? Kasalukuyang puno ng pagkagulat si William habang nabablangkong nakatingin kay Jade. Ilang saglit pa ang nakalilipas nang makabalik siya sa kanyang diwa at nagsimula sa pagsigaw. Nagulat din dito ang sekretary ni William. Mabilis nitong hinawakan ang braso ni William at nagtanong nga, "Ok ka lang po ba, Kuya William?" At pagkatapos ay tumingin naman siya kay Jade at sinabing, "Bakit mo siya sinaktan?" Hindi man lang tiningnan ni Jade ang sekretarya, at sa halip ay tumitig siya ng husto, habang nanlalamig na sinasabing, "Ano naman kung sinampal kita? Hindi ba dapat lang na masampal ang mga taong may maduduming mga bibig?" Dito na nanatili ang dating agresibong ugali ni Jade nang walang kahirap-hirap. Nagawa niyang harapin sina William at ang sekretarya nito ng mag-isa. Natigilan ang lahat sa kanilang nasaksihan. Hoy, mukhang mainitin ang ulo ng seksing ito. Napakahot niya lalong tingnan. Sinimulan na ng karamihan sa kanilang pag-usapan si Jade.
Nang tahimik siyempre sa takot na baka marinig ito ni Jade at mainis ang mabagsik at magandang binibini na ito. Pero hindi napansin ng mga nakikiusyoso ang pagko-focus ni Jade sa reaksyon ni Daryl habang walang awang sinesermonan si William. Nang makita niya ang kaunting ngiti sa bibig ni Daryl bilang simbolo ng pagsangayon nito sa kanyang mga ginawa, mas lumakas pa ang loob ni Jade na ipagpatuloy ang kanyang mga ginagawa. Ang lakas mo ring makapangmaliit ng ibang tao. Iniisip mo bang kailangan pa ni Kuya Darby ng isang mayamang babae? Nagkakamali ka yata rito, Kuya Darby. Matapos marinig ang naging tawag ni Jade kay Daryl, natigilan muli ang lahat sa kanilang kinatatayuan, maging si William ay nagulat sa kanyang mga narinig. Matapos magbigay ng ilang sermon, tumalikdo si Jade at bumalik sa sasakyan. Masunurin itong tumayo roon bago ngumiti ng sweet at sabihin, "Wala naman po akong ginawang mali, hindi po ba, Kuya Darby?" Kasual namang sumagot si Daryl ng, "Magaling ang ginawa mo." Nakaramdam ng tuwa si Jade matapos purihin ni Daryl. Nagpatuloy siya sa kanyang pagsasalita, at sinabing nasa service center, na nasa iyong harapan ang aking sasakyan para sa nakaschedule nitong maintenance. Huwag ka na pong magabala, Kuya Darby, hindi mo na po ako kailangan pang ihatid sa amin. Tumango si Daryl at sumagot ng, "Sige, makakaalis ka na." Mabilis na sumagot sa kanya si Jade na siya ring nagpaalam kay Daryl. Sa ilalim ng mga nalilitong tingin ng mga tao sa paligid, tumalikod si Jade at naglakad papunta sa exit. Umalis na rin ang mga taong nakikiusyoso matapos umalis ni Jade matapos isipina na wala nang magandang mangyayari sa dramang ito. Dito na muling nagisip si William habang nakakaramdam ng hapdi sa kanyang mukha. Nagliliyab niyang tinitigan si Daryl at sinabing, "Hindi ka pala nakikipag-date sa isang mayamang babae, at sa halip ay nagawa mo palang magkaroon ng kabit. Magsalita ka na ngayon. Anong meron sa sasakyang ito? Ginamit ba ni Lily ang kanyang posisyon at pera ng kumpanya para mabili ito?" Matapos marinig ang pagsisimula ni William sa pagsasabi ng kung ano-anong mga bagay, natawa na lang sa kanyang loob si Daryl at kalmadong sinabi na, "Hindi mo na kailangan pang malaman pa kung paano ko nakuha ang kotseng ito. Walang kahit na anong kinalaman ang sasakyang ito sa kumpanya ng pamilya nyo." Matapos itong sabihin, nakita ni Daryl ang paggaan ng trapiko sa kanyang harapan. Dito na inapakan ni Daryl ang accelerator ng sasakyan at umalis sa lugar. Kumulo ang dugo ng napapamurang si William habang pinapanood ang nanlalamig na pag-alis si Daryl. "Hayop ka! Makikita mo, Daryl Derby. Hindi pa ako tapos sa'yo." At pagkatapos ay umalis na rin siya sa mataong bangketa kasama ng kanyang sekretarya. Sa Platinum Entertainment. Matapos umalis sa lugar na yon, bumalik na si Daryl sa kanyang opisina, at nagpadala ng isang text message kay Lily na hindi siya makakauwi mamayang gabi dahil marami pa siyang kailangang asikasuhin. Hindi na siya tinanong pa ni Lily na sumagot ng 3 maiksing salita, "Oh, alam ko." Hindi naapektuhan ang mood ni Daryl sa ginawang pag-iskandalo ni William sa gitna ng city. Kahit na ganoon lang ang posisyon ni William sa pamilya Lindon, siya pa rin ang paborito ni Grandma Lindon. Kaya isa lang siyang wala sa sariling payaso sa mga mata ni Daryl. Matapos makumprima kay Pearl na wala na siyang iba pang dapat na gawin sa headquarters, nagpunta si Daryl sa resting lounge ng kanyang opisina para umidlip. At nang magising siya makalipas ang ilang oras, nakita niya ang isang kahoy na box sa likuran ng kanyang pintuan. Naalala niya na ito ang regalong ibinigay ni Samson sa kanya noong isang araw. Kinuha ni Daryl ang box at binuksan ito. Agad niyang naamoy ang isang mahinang scent na nagmumula sa loob ng box. Natigilan sa kanyang nakita si Daryl. Makikita sa loob ng box ang isang bilog na pill. Isang kidney tonic pill. Isang performance enhancement pill. Isang energy pill. Sa loob ng isang sandali, napuno ang isipan ni Daryl ng mga imahe mula sa mga panlalaking health products na nakita niya sa TV. Agad siyang nakaramdam ng galit at tuwa sa kanyang mga naiisip. Ano ba ang gustong gawin ni Samson kay Daryl? Gusto ba niya itong lokohin? Siguradong hindi niya ito magagawa kay Daryl. Dahil sa taas ng kanyang confusion, nagpasya si Daryl na tawagan si Samson. Magalang namang sumagot sa tawag si Samson, "May gusto po ba kayong ipagawa sa akin, Mr. Darby?" Huminga ng malalim si Daryl at sinabing, "Ano ba itong pill na ibinigay mo sa akin?" Tapos marinig ang tanong ni Daryl tungkol sa pill. Agad itong ipinaliwanag ng malinaw ni Samson, "Haha, Mr. Darby,
huwag po sana kayong magalit. Nagpadala ako ng isang tao para kunin ang pill na yan mula sa isang master. Sinasabi nilang mapapalakas daw nito ang kalusugan ng sinumang inom nito. Hindi niyo po ba alam na sikat ang master na yon? Hindi magagawang makuha ng isang pangkaraniwang tao ang pill na yan, pero nagawa ko po iyang makuha para sa inyo. Na-confuse si Daryl habang nakikinig kay Samson at mabilis na nagsabing, okay lang, okay lang. Okay na Samson. Makakabalik ka na sa ginagawa mo. Matapos ibaba ang telepono, nagdadalawang isip na tinitigan ni Daryl ang pill. Inumin ba niya ito? O hindi? Matapos maisip na hindi siya magagawang saktan ni Samson, ininom ni Daryl ang hawak niyang pill. Agad na nagsisi si Daryl nang malunok niya ang pill, dahil agad siyang nakaramdam ng init na namumuo sa kanyang tiyan na siya ring kumalat sa buo niyang katawan. Kasabay nito ang pag-atake ng isang hindi maipaliwanag na sakit sa kanyang mga nerve. Hindi na nakayanan ni Daryl ang sakit kaya nagpagulong-gulong siya sa sahig bago magdilim ang kanyang paningin at tuluyang mahimatay.